Recording in progress. Good evening po. Magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta na Good kayo? evening po. Magandang gabi po, Pastor Ruth. Pastor, kumusta na po kayo? Okay naman. Salamat sa Diyos. Medyo mataas po yata ngayon ang COVID cases. Sama po pala natin sa prayer. Ganun naman talaga eh. Bagong taon, bagong sitwasyon. Oo. Sabi nung anak ko, kasi hipag nagtatapos sa PGH ng doktora. Ngayong araw daw, 10,775 yung cases. Tapos ang namatay, 58. Oh. Oo, namatay. So, ang active cases daw, almost 40K. Ang mga nasa ICU, sa NCR ang mga nasa ICU, maabot na rin ng mga 37%. Sabi po ng anak ko. Kaya medyo nakakatakot talaga itong Omicron virus. May Omicron na naman? Ano ba yung Omicron na yan? Ha? Yun po yung bagong variant ng ng COVID eh. Sabi. Ano po yan? Reliable po yan dahil doktorang nasa PGH po yung nag-update po sa kaya extra po tayo. Careful. Tapos lasan ng prayer na medyo makaraos na tayo sa mga ganitong sitwasyon. Grabe po Kaya ako po, hindi ako makakarating sa dito. Medyo papakiramdaman ko po muna. Hindi ko po sigurado kung makakarating ako. Kaya kayo po muna, Pastor, ang maganda. Ano po yung yung Saturday ng gabi? Ano ba yung Saturday ng gabi? Ay, opo. Online naman po yun eh. Online? Opo. Si Pastor Edwin po yata ang tuturo. Good evening po, Pastora. Gandang gabi po. Happy New Year din po. Gandang gabi po. Good evening. Gandang gabi po. Good evening. Pastor. Praise God. Hallelujah. Praise God. Seven? Oo, mayroon pa.
Ano ba sakit ni Weng? Trangkaso kami ngayon. Si Dundun nga may trangkaso din eh. Si Joy, trangkaso rin si Joy. May ganon. Si mga anak ni Pastora, si Medyo- Derba, si Si Day po, si David. Naku, Lord. So, dahil nga uso Alin po, may lagnat. Praise Dahil po God. Si Dundun 2 gabi na pero okay na siya ngayon. Tapos nagkakawalaan yata ng paracetamol. Oo, out of stock sa mga butika. Opo. Wala nga raw. Bioflow, paracetamol, biogesic, wala. Tinago yata ng mga ospital. Tinagkatago na yan para mabili. Mga 1 week daw sabi bago magkaroon na ng panibagong supply. Basta mas makapangyarihan ang Alpha at Omega kaysa sa Omicron. Amen. 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 Opo, naniniwala tayo dyan. Talaga po naniniwala tayo. Wala na, ang mundo natin, hindi natin alam kung ano nang nangyayari. Opo. Kaya nga tayo, dapat talagang lagi nakahanda ang ating mga kaluluwa. Sabi ko nga, our future is in God's hand. Opo. Wala Wala naman. Kahit anong ingat natin, Diyos lang talaga makakapagbigay ng protection sa atin. Wala. Amen. Spirit na po kahit kay Spirit ang makakabigay ng protection sa atin lahat. Mhm. So maraming may sakit pala din yun. Okay po. Gusto nga yan ng lagnat. Yun nga, i-share ko lang po, Pastor, yung Yes. new cases daw ngayon sa COVID-19 ay 10,775. Oh. 10,775 new cases. Tapos 31.7 ang positivity. 68 doon nang matay. So, ang active cases, almost 40,000. Yung nasa ICU sa NCR, 37%. So, isang doktora po dun sa PGH mag-share niyan sa atin. Kaya reliable po yung information. Kaya talagang clear. Ay, Ano po yun? Kumustahin ko sana si Alain. Nalagnat-lagnat nga po eh. Ay, ganon. Opo. No, ay hindi siya maapektuhan. Sino si Alin? Opo, may sulat po ngayon, Pastor. Ay bawal uminom ng gamot ang buntis. Biogesic lang po ang allowed. Nako, biogesic ba? Opo. Pinainom niyo ba? Pinainom niyo po? Opo, biogesic. Kasi yun lang po talaga yung pwede niyang inumin, biogesic, wala nang iba. Oo. Sana hindi maapektuhan yung baby. Ano po? Hindi naman po, baka bukas lumabas na po yung baby. Amen. Baka bukas? Talaga? Kumadrona naman niya si Pastora Kasi eh. yung ano ko eh, Ang dami yan. pakiramdam ko. Pakiramdam niyo? Walang problema kasi kumadrona ito eh. Sabi ko nga po, pag sumakitan tiyan may gunting naman kami rito ako na magpapaanak. Nang makatipid. Oo, hindi nagbayad po. Nakakatuwa naman. Sana makaraos yung mag-ina ng maayos at so, sige po. Pwede na tayo mag-start, Pastor? Pwede na po. Sige po. Okay na. So,
Gandang gabi po muli sa lahat. Namimiss ko na kayo. Sana umattend sa Sunday. Tingnan natin. Anyway, ang ating pong topic for today ay yung Genesis 24. Pamilya naman siguro tayo din sa kwento na to, no? Genesis? Opo, Genesis 24. Yung kay Abraham katulong. Opo, tama. Opo, tama po. Okay. So, ako lang po ang magbabasa kasi medyo mahaba po ito para habang medyo familiar naman po tayo din sa kwento na to. Ito po yung, sabi nga ni Pastor, yung katulong o trusted na pinagkakatiwalaang servant o servant ni Abraham, no? Ang kwento nito. Although yung servant na yun ay walang pangalan, pero maraming mga scholars ang nag-a-assume na siya si Philip of Damascus, yung binanggit na servant doon sa Genesis 15, na kung saan inakala ni Abraham na siya si Sarah ang magiging kapagmana niya, ang kanyang kayamanan, but God yuked Abraham at sinabi sa kanya na dahil magkakaroon ka ng anak, at ang anak na nga po niya ay ito si Isaac. Okay? So, dahil wala na po si Sarah sa Genesis 23, mababasa natin na namatay na si Sarah. Si Sarah, no, namatay na siya. Hindi ko naalala kung ilang taon siya nung namatay eh. Sarah is sa Genesis 23 verse 1. 127. 127 years old nang mamatay si Sarah. Ha? Pero si Abraham at that time ay 137. So, nanganak si Sarah at age 90. So, kung namatay siya ng 27, more or less at this time, nang maghanap na ng mapapangasawa para yung servant para kay Isaac, Isaac was already 37 years old. Binata pa siya. Okay. So, as the story goes, pinili nga ni Abraham na utusan yung kanyang anak, ay yung kanyang servant, yung trusted servant niya. Sa English translation, nakalagay doon na oldest servant. But it also indicates na she wise discernment. So si Abraham ay tunay na nagtitiwala sa kanyang so he earned the trust of his master. So Magana pa yung wifi, tay? Ha? Yung wifi daw gumagana. Ay. Sorry. It's okay. So, ayan, naririnig ka namin. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Genesis 24, yung ating topic. Okay, basahin ko na po verse 1 of Genesis 24. Ang title dun sa Tagalog, Nag-asawa si Isaac. So, sa 1, sabi, matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti niya. Sinabi niya sa pinakamatanda na niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mapapangasawa ni Isaac, na hindi ka sa Kanaan pipili na mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon nang mapapangasawa niya. Kung ayaw, sabi ni ngayon, bigyan ko lang ng konting background. Ano ba ang ibig sabihin ng ilalagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka? This is actually an old practice dun sa Near East civilization, na kung saan yung kamay
nung manunumpa ay inilalagay doon sa pagitan ng hita nung pinagkakasumpaan niya, no? And it symbolizes, no, na yung oath o yung sumpang yon ay magiging epektibo hindi lamang doon sa sumusumpa, bagkos pati na doon sa kanya mga descendants. Kasi yung kamay ay inilalagay doon sa pagitan ng hita ng lalaki, which yung mga genitals niya ay naroon. So it symbolizes, no, nabasa ko at narinig ko sa isang preaching, it symbolizes nga na yung nanunumpa ay hindi lamang sa ganun sa kanyang sarili, pati na yung kanyang mga descendants ay nangangako doon sa nangangako. Yun ang ibig sabihin nun, no? So, ang sabi ni Abraham, maghanap ka ng pangasawa ng aking anak, no? At hindi ka pipili ng babae na nanggaling doon sa lugar kung saan sila ay nakatira. Bakit? There are two reasons, no? There are two reasons kung bakit ayaw ni Abraham na makapangasawa si Isaac ng taga-Kanaan at hindi rin po pwedeng umalis si Isaac doon sa lugar ng Kanaan. First reason is para yung seed o yung seed na ipinangako ng Diyos that will serve as a blessing, hindi lamang sa kanyang pamilya, pati sa kanyang mga descendants at doon to many nations, ay hindi makorap yung seed of the offspring of Abraham, which represents Jesus Christ himself. Hindi makorap, hindi malalahian nung lahi na nanggaling doon sa Kanaan, which alam natin na yung mga dating mga nakatira doon, like yung mga Hittites, yung mga Hivites, mga Jebusites, yun ay corrupted nations o mga lahi. At ayaw ni Abraham na doon manggaling sa lahing yon ang mapapangasawa ni Isaac. Pangalawa, hindi rin po pwedeng umalis si Isaac doon sa lugar ng Kanaan dahil yung kanyang very presence ni Isaac doon sa land of Canaan represents ng pangako ng Diyos na yung lupa kung saan sila nakatira at that time, yung land of promise, yung Canaan at that time, ay mapapa sa kanya, mapapa kay Isaac at sa kanyang mga descendants. So that's really very important sa panahon ni Abraham dahil nga is a partial fulfillment ng pangako ng Diyos sa kanya na matatagpuan natin doon sa Genesis 12. Ang sabi niya, pagpapalain kita Abraham, hindi lamang ikaw pati na yung iyong mga descendants. Okay? At ibibigay ko ang lupang ito sa iyo. So, tuloy na ako. So, pinangako, inayaan niya mangako si Eliezer, but at the same time, binigay din naman ni Isaac yung kondisyon na po pwede naman na ma-release ka sa iyong pangako sa akin. Dahil yun ang sinabi niya sa verse 6 or verse 5. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupay ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. So nakita natin dito yung faith, yung pananampalataya ni Abraham, no, na ikaw, although medyo mahirap talaga yung pinagagawa niya dun sa kanyang alipin, sabi niya yung faith niya, pinakita niya, magsusugo ang Diyos, no, ng mga anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Verse 8, ngayon kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. So naroon, dinidikta naman sa oath, sa pangakong yon, kasama yung babae. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Kaya't iniligay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. 10. Naghanda ng 10 kamelyo ang alipin matapos nilang kargahan ng maraming panregalo. Naglakbay siya. So take note, 10 kamelyo. Naglagay siya naglakbay siya
patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nacor. Naroon kasi yung pamilya ni Abraham. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod sa tabi ng balong naroon ang mga kamelyo. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Mga babae pala ang umiigib noon. Ngayon mga lalaki na. Mga lalaki na. Kayo ba, sarang ibang-iba kayo ng mga panahon? Di ba? Noon mga babae pala ang tagaigib, hindi mga lalaki, di ba? Ngayon baliktad eh. Anyway, so 12. Siya na lang inang ganito, yung panalangin ni Eliezer, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo ayon sa kamelyo, inasa na ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Hindi pa natatapos. Take note dun sa verse 15. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nacor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, maari bang makiinom? Aba, opo, ang sagot ng babae. Verse 18. At inalalaya niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, paiinumin ko na rin ang inyong mga kamelyo. Kita natin yung divine providence ng Panginoong Diyos sa panalangin nung alipin. Hindi pa man siya natatapos sa kanyang panalangin, nakita na niya yung babaeng parating para umigib. Samantalang, let's assume na ang bahay nitong babaeng ito ay malayo o hindi kalayuan doon sa balon na yun. And yet, doon sa kanyang panalangin, hindi pa natatapos, dumarating na ang babae. Nakita natin yung pagkilos ng Diyos. Talagang awesome ang Diyos eh. Pag ikaw talaga ay nananampalataya ng totoo at ang iyong panalangin ay talagang bukal sa iyong puso, no? Bukal sa iyong puso, makakaasa ka ng sagot ng Panginoon, talagang siya ay kikilos. What an awesome God we have. Diba? So sabi niya, makikiinom ako. Diba? At ang sabi, sige, uminom ka. At kusang loob, sinabi ni Rebecca, doon sa kanyang panalangin, hindi lamang siyang iinom, pati yung mga kamelyo pa iinumin ni Rebecca. Na-imagine ba natin yung sitwasyon na kung saan ilang galong ng tubig ang naiinom ng isang kamelyo? Nabasa ko na ang isang kamelyo pala ay 25 gallons of water kung siya ay uminom. And just imagine kung 10 yung kamelyong paiinumin ni Rebecca, akit baba siya. Nakita ko doon sa Jerusalem, nakita ko na ang balon na pinagkukunin nila ng tubig doon sa kay Hezekiah, yung balon ni Hezekiah, meron siyang baitang pailalim, pababa. Tapos kukuha ko doon ng tubig, tapos aakyat ka na naman. So kung gano'n ang balon na pinagkunan ni Rebecca, imagine natin kung 25 gallons ang kailangang inumin ng isang kamelyo at 10 yung paiinumin niya, at ikaw yung nanalangin sa Diyos na hindi lamang ako ang paiinumin pagkati na yung aking mga kamelyo. Kaya hindi makontain nung alipin yung kanyang damdamin habang tinitingnan niya ito si Rebecca na akyat panaw o akyat baba doon sa well para kumuha ng tubig at painumin yung kanyang mga kamelyo. Nabasa ko rin na ang panalangin na to nung unnamed servant na yun ay isang matalinong panalangin. Bakit? Dahil kung ikaw ay mananalangin na hindi lamang ako ang iyong paiinumin, no? Pati na yung aking kamelyo, ito ay nagsisignify na ang babae ay mabait, no? Babae ay mabait, generous, at siya ay masipag.
Masipag siya. Hindi niya ininda yung pagod kung paano niya painumin yung mga kamelyo. Out of the abundance of her heart, nais niyang makatulong doon sa alien o doon sa isang taong hindi naman niya talaga kakilala. So nakita nung servant kung paano nagpainom ng tubig si Rebecca, yung kagandang loob na Rebecca. Kaya nga nung matapos yung pagpapainom ng tubig, ang ginawa ng alipin ay binigyan niya ng alahas at nagpakilala na rin si Rebecca kung siya ay sino, na ang kanyang pamilya ay yun ng pamilya ni Abraham. Okay, so babasa na lang natin yan, hindi ko na binasa, na-shortcut ko na yung ating pag-aaralan. So, balik ako doon sa verse 22. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 porselas nagawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, kanino kang anak? Maari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi? Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Batuel na anak ni Nacor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain pati ang inyong mga hayop. Sa tuwa ng alipin, lumuhod siya at sumamba kay Yahweh. So nakita natin, in-acknowledge talaga ng alipin yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya, sa buhay ng babae at sa buhay ng kanyang among si Abraham. Makita din natin doon sa prayer ng alipin na hindi self-seeking. Hindi self-seeking yung kanyang panalangin. Laging nakapatungkol doon sa purpose at doon sa pananalig at pananampalataya ng kanyang among si Abraham. Hindi niya inangkin ang pagkilos ng Diyos ay dahil sa siya ay righteous or whatever, kundi ipinatungkol niya sa pananampalataya ng kanyang among si Abraham. Okay? Sabi niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Ang Diyos hindi sumira sa pangako kay Abraham. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng kapatid ng aking amo. Nagdudumaling umuwi ang dalaga at inilagay sa kanyang isinalaysay sa kanyang ina ang lahat. Si Rebecca ay may nakatatandang kapatid na lalaki. Laban ang pangalan nito. Tumakbo siyang papunta sa balong kinaroroonan ng lalaki nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang hikaw at ang mga pulseras na suot nito. Nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, bakit nandiyan pa kayo? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at sisilungan ng inyong mga kamelyo. Sumama nga ang alipin pagdating ng bahay. Binaba ni Laban ng karga ng mga kamelyo at pinakain ng mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Dinulutan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. So makita natin, di ba? Hindi self-seeking, hindi para sa kanyang sarili to gratify himself, but to fulfill his promise to his master. Sige, sabihin niyo, wika ni Laban. Ganito ang salaysay niya. Ako po'y alipin ni Abraham, pinagpala ni Yahweh ang aking amo. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Niloob po ni Yahweh na ang asawa niyang si Sarah ay magkaanak pa, bagamat matanda na. So alam natin yung kwentong yon. Ang anak na ito, ang tanging tagapagmana ng kanyang kayamanan. Ako po'y pinanumpa niya na di ko babayaang taga-Kanaan ang mapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong pa siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. What an amazing faith. Sa kanyang
lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama, ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Kung sundin mo ito, ang sabi pa sa akin, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka man ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Yun na po yung sinasabi ko kaniyang release from the oath. Pagsapit ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito. O Yahweh, Diyos ni Abraham, tatayo po ako sa may balong ito at pag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ang anak ng aking amo. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca, lumusong siya sa bukal at sumalog ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin at hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po niya ay kay Betuel na anak ng mag-asawang Nacor at Milca. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras. Nung pala ang hikaw, hindi sa tenga, pastor. Sa ilong? Ilang may ni-imagine ko. Sa ilong, di ba? Nakikita na. Anyway, na-imagine ko lang, sa ilong pala yung pulseras. Ay, hikaw. Hindi pala din. Di ba? Anyway, tuloy ko. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng pulseras. Pagkatapos, ako'y nagpatira pa sa lupa at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng amo kong si Abraham. Pagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga nasumpungan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling ko na sabihin sa inyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. So very specific and very direct yung kanyang pakikipag-usap dun sa pamilya nung babae, no? 50. Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, yamang ang bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kami masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong amo. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. So makita natin, ano na nag-strike sa akin dito? Ang nag-strike sa akin dito na kung tayo na mga alipin ng Diyos ay magsasalita in all honesty, in all humility and truthfulness, walang tatanggi. Naroon lagi yung pagsang-ayon dahil nga kumikilos ang Diyos sa puso ng mga taong nakikinig sa atin. Tuloy ko lang. Kaya siya ay sumamba, nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto at pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at kanyang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom. At doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magparaan muna ng ilang linggo o 10 araw bago umalis. Sinabi ng alipin, yamang pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking amo. Sa English, ang nakalagay doon, without delay. Hindi na kinakailangang madelay pa yung mensahe na nais niyang iparating sa kanyang amo out doon sa kanyang kasiyahan sa tagumpay ng kanyang misyon. 57, kung gayon sabi nila, tawagin natin si Rebecca at itanong ang kanyang kapasyahan. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tagunit niya. Si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at mga kasama nito. Matapos basbasa ng ganito. Ikaw nawawa o Rebecca, maging ina ng marami. Mga lungsod ng kaaway, malupig ng iyong lahi. Actually, itong prayer na to, itong blessing na to, ginagamit ito ng mga Hudyo to bless women. Sinasama pa nila dito si Sarah, si Rebecca, si Leah at si Rachel. Nawa ang iyong lahi ay matulad ng lahi ng
kay Rebecca, kay Sarah, kay Rebecca, kay Leah at kay Rachel. Itong prayers na to. 61. Nang handa ng lahat si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo. Wow, mga utusan niyang babae, hindi lamang isa. At umalis kasama ng aliping kumuha sa kanya. Nang panahong iyon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan napadako siya sa ilang Neber Lahai-Roy. Nang magtatakip silim, siya ay namasyal sa bukirin at nakita na niyang may dumarating ng mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagkatapos nila isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Very simple, very easy to understand itong chapter na to. Pero bakit ito ang pinili ko na i-share sa inyo? Dahil po, sa aking panunod kay David Pawson, narinig ko ang sinabi niya one day. Sabi niya, "The Bible is the story of how God selects a bride for His Son." So na-connect ko na ang Biblia daw ay isang kwento na kung paano ang Diyos Ama ay pumili ng mapapangasawa sa kanyang natatanging anak na si Jesucristo. Yan ang sabi ni David Pawson. So, kung titingnan natin at a-applyan natin ng allegory, i-allegorize natin yung kwentong ito ni Abraham. Abraham being the father, Isaac being the son, the only begotten son. Ang father ang namili ng mapapangasawa ng kanyang anak. God, the Father, is the one who chooses kung sino ang magiging bride ng kanyang anak. Ang Diyos Ama ang naglalapit ng kanyang mga inililigtas sa kanyang anak na si Jesucristo. So anong application naman ito para sa ating mga servant ng Diyos? We as the servants of God are entrusted the task, no? Na turuan na maging handa kung kailan maging handa sa pagdating ng sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, no? Just like as Paul admonishes in his letter to the Ephesians, sa Ephesians 5:26-27, sabi niya, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish." So tayo na mangangaral ng salita ng Diyos, tayo na nagpapagamit sa Diyos, sa kanyang ministeryo, sa kanyang kingdom, we are entrusted this holy task to prepare the bride of Christ to be pure, to be unblemished, and without wrinkles when Jesus returns. The bride of Christ must be beautifully arrayed with jewels of righteousness, because we overcame the world and passed the testing of God. So how important it is for God na sa kanyang muling pagbabalik ay ready yung kanyang mga bride. The marriage of the Lamb is the biggest and the grandest and most spectacular event in heaven, when all the heavenly hosts will rejoice dahil nga ang kasal ng kordero sa kanyang bride.
So, ngayon ang tanong, how are we getting ready for our marriage with the Lamb? Marami tayong napapanood, marami tayong naririnig, marami tayong nalalaman na nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik. So, I believe that it is really timely and important na tayo mismo sa ating mga sarili, tanungin natin, am I really ready for His return? Am I really doing my best to be in line with the will of God the Father and to be in tune with what the Holy Spirit is telling me so that I will be ready when He comes again? Tayo ba ay ready? Narinig ko nga kay Pastor doon sa retreat namin nung Thursday, it's about time or we will be focusing more on Christian character. Character ano nga yung Pastor? Formation. Parang ganon, no? Character formation. Dahil nga, for us to be ready when Jesus returns again. Para ang kanyang mga pinili ay makasama niya doon sa isang lugar kung saan ay inihanda niya. He is really preparing a place for all of us. Kung saan man yon, siya lamang ang nakakaalam. Yun lang po, Pastor, ang aking reflection for tonight. Praise God. So, mayroon pa po tayong masasabi doon sa Genesis 24. Marami po. So baka mayroon pang may dadagdag. So, ang sa akin lang, maliwanag po yung doktrina ng Panginoong Hesus doon po sa Genesis 24. Yung sa New Testament, yung sinabi niya sa John 6 verse 44, sabi ng Panginoong Hesus, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last days." Tingnan niyo po wala raw lalapit kay Jesus kung hindi ilalapit ng Ama sa Kanya. So at bubuhayin niya sa huling araw. This is the preaching of the gospel of Christ. Na kaya marami naniniwala kay Jesus, it is because binuhay ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. At ang sabi rito sa 37, maliwanag po all that the Father gives me will come to me, and him who comes to me I will not cast out. So lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at kailanman ay hindi ko sila itatakwil. Amen. Yan po yung katotohanan ng kwento ng Diyos sa paghahanap ng mapapangasawa ni Isaac sa kaya yung servant po ron, ayun po yung talagang mananampalataya na very loyal sa kanyang father of faith, si Abraham. At hindi lang loyal, mission-minded, kasi hindi nung pumunta siya sa isang malayong lugar, hindi pa siya namasyalan eh. Hindi katulad ngayon yung mission ngayon, may kasamang recreation, bago umuwi na mamasyalan muna, di ba? So, itong taong ito, hindi rin siya hindi rin siya masyadong magarbo. 10 kami lang tapos baon lang talaga. No? Tapos walang pangalan. Hindi pa pina-announce na Abraham, medyo ibalita mo yung pangalan ko. A man without name. Very humble, very worshipful kasi along the way lagi siya nagpe-pray. At nakita niya yung maskuladong babae na nag-i-give ng 215 galon para painumin yung camel. Gaano kalakas si Rebecca, Kaya kaya sa kanyang kalakasan talagang yun ang ibinigay ng Panginoon kay Isaac, yung babaeng yun. So, yung work ng Panginoon doon, yung providence ni God, kumilos doon sa servant na talagang yung focus niya doon sa kanyang amang Abraham
no? Hindi katulong lang naman siya eh, no? Mm-mm. Dapat sana hindi niya inihanap kasi siya na yung mabibigyan ng mana, pero may Isaac pa, no? Kaya napakaganda ng illustration dito ng pagkakaisa ng Diyos na Trinity. Kaya yung gabay ng Holy Spirit Mm-mm. sa servant ay gano'n na lang, naghanap ng mapapangasawa kay Isaac. Tayo rin, the church herself, ay inatasan na talagang ang Holy Spirit na andyan just to cherish us as the bride of Christ sa panahon natin ngayon, ano? Kaya nauulit lang ang kwento ng pagmamahal ng Diyos sa church. Amen. Okay po. So mayroon pa po bang pwedeng may dagdag doon para tayo ay ang mananalangin po ngayon ay si Ate Ruth, no, si Pastora Ruth, para sa mga prayer request po natin ngayon. May sakit. Maraming may sakit eh. Ako nga medyo malat pa. Tinangkaso kami rito sa bahay. Si Joy may trangkaso din. No? Nagkakaubusan na ng saka yung protection ng Panginoon. Dapat bukas may pagtitipon kami mga pastor sa Antipolo na postpone kasi sa level 3, no? Na postpone. Hindi inalaw ng gobyerno doon na magtipon-tipon kami. Okay. Pastor, teka, napanood ko po yung yung utos ni Duterte regarding nun sa pagtitipon sa Quiapo. Oo. Tapos binanggit din niya doon na ang mga simbahan, sabi niya ang mga simbahan ay hindi mo na allowed na magtipon-tipon. Sabi niya. So, narinig mismo, sabi ni Duterte. So, anong niyo? Okay lang naman yun na wag matuloy yung piyesta sa Quiapo. Oo nga yung Nazareno kasi Oo. kabawasan yan sa idolatry. No? Sa prosesyon. Yung prosesyon. Oo. So, okay naman po yun na nakatulong yung Omicron sa prosesyon na hindi po matuloy. No? Kabawasan po yan. So ipag-pray natin na itong yung parang good things in bad times na nangyayari alongside dun sa mga programa ng government ay yung setup din ng Diyos para sa kanyang church. So ipag-pray po natin yon. Okay? Ang mga mall hindi naman iniwasan na makapasok eh. Pero yung mga church i-regulate. Oo. Pati mga restaurants. Pero sabi nung anak ko kasi nasa restaurant siya, 40% na lang daw ang pwedeng kumain, ang dine-in nila. Kaya medyo bagsak na naman ang ekonomiya natin diyan sa 15 days, no? 15 days. Ang hirap kaya makabawi, lalo na sa puhunan, no? Kaya ipag-pray po natin din yung mga businesses, no? So ano pa po, prayer request po yung classes resume dito sa Saturday class ng Andrew online sa Saturday. Tapos yung leadership mentoring program para po sa ating mga churches sa Antioch Mission. So sa Saturday po yun, inaayos namin yung mga preparation. Tapos yung pagpunta ko po ron sa Sapang Palay sa Sunday para ayusin po yung isang church doon sa konsepto ng leadership, no? Kabataan kasi yung pastor doon kaya kailangan po niyang ma-motivate sa pagpapastor. Yung pumalit po sa namatay na si Pastor Franco 24 years old kabataan. Kaya medyo kailangan niya ng motivation, encouragement. Okay? So ano pa po? Yung ordination dito sa Katuparan Christian Fellowship. Opo. Na ma-finalize na nila yung decision nila kung kailan at yung requirements ay maipasa na rin sa inyo. Opo. Alam nyo ba sa PCEC kasi yung isa nating pastor si Pastor Warren Valdez ay inordinahan sa PCEC, gumastos siya ng 70,000. Ay, grabe. Ganun po yun. Samantalang sa atin, libre. Love gift lang. Pero pareho din lang naman ang ordination. Ganun din. Kaya,
minsan ang pananaw lang ng tao ang medyo Umiiral. umiiral. Pero pareho lang yan. Parang nung may eskwelahan pa ako rito sa Greenland, ang liit ng eskwelahan ko, grade 1 to 6. Tapos ang mga kasamahan kong mga nasa represa o samahan sa Rizal ng mga private school, ang lalaki ng school. Pare-pareho din lang naman kami nagkakaharap-harap sa DepEd. Pare-pareho din lang naman ang report. Iba-iba nga lang ang laki ng school. Pero pare-pareho lang. Ganun lang po yun. Ang problema, kapag maliit, minamaliit ka. Di ba? Kaya okay lang po yun. Dahil sa mata ng Diyos, hindi naman ganun po ang Panginoon. Okay po. Si Ate Ruth ang magpipre po sa gabing ito. At siya po ay may gift of healing. Siya po ang magpipre sa mga may sakit. At siya po ang magpipre sa kay Virginie, no? Sino pa po? Wala nang ibang nag-ano rito kundi yung kagalingan din, no? Good health, restoration, and breakthrough. Si Sister Virginie. Halos lahat. Kagalingan din ni Sister Alain, no? Malapit nang makita yung kanyang anak, no? Pag-pray po natin. So, Ate Ruth, pwede pong sige po. hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin. Magtiwala po tayo sa Panginoon na alam po niya ang lahat ng ating kalagayan, maging sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Napakahaba ng kamay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Glory to Jesus. Yes, We bless you, Jesus. Father. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, Thou Diyos art ni worthy to be Abraham, praised, O God. Lord, Hallelujah. napakabuti mo. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos. Nagpapagaling ka noon, magpapagaling ka ngayon. Yes, Magpapagaling Father ka God. magpakailanman. Iyan po, Hallelujah. Panginoon mo sa amin, pinangahawakan po namin yan, O God, in Jesus Amen, name. Jesus. Kung ano po mga hadlang, kung ano po ang aming mga kasalanan sa iyo, Lord, Yes, forgive us. Jesus. Patuloy mo kaming pakabanalin, patuloy mo kaming pakalinisin. Maging karapat-dapat kami sa araw na ito Yes, sa pagtanggap Jesus. namin sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, kabanalan, may Amen, kabanalan. Jesus. Hindi Hallelujah. Nagbanal kami sa iyong harapan, O Diyos, para hindi walang hadlang sa aming paglapit sa gabing ito, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Hindi maiksing iyong kamay na hindi mo kamay maabot, Panginoon. Lord, Yes. pangako po sa amin. Hallelujah. Pinadala mo yung mga salita upang pagalingin sila. Amen, Ginawa mo Jesus. po yung Panginoon sa napakaraming taong nagtitiwala sa iyo, lalo na sa lingkod mong ito, God. In Yes, the mighty Jesus. name of Jesus. Lalo na po ngayon, Lord. Hallelujah. Lumalaganap na naman po, Panginoon, ang virus, Father God. Lumalaganap na naman ang gawa ng Diablo, Panginoon. Naniniwala po Hallelujah, Jesus. na ito'y wake up call na naman, Panginoon, sa mga mananampalataya na magtiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng tao na ikaw lang ang nagpapagaling, ikaw lang ang nagpo-protection, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na dugo, O Lord God. Amen, In Jesus' Jesus. name. Kaya yung mga lagnat na yan, Panginoon, na lumalaganap ng mga lagnat, sipon, ubo, in the mighty name of Jesus, winawasak namin ang Yes, kanyang in Jesus' kapangyarihan name. right now. Hallelujah. In Jesus' name, winawasak namin ang gawa ng Diablong ito, in the mighty name Amen. of Jesus, in the mighty name of Jesus. At Yes, padalhin mo po ang Jesus. kagalingan sa lahat ng may karamdaman sa gabing ito, Amen, Jesus. Panginoon. Kayo ang Hallelujah. Diyos ng gagamot. Kayo ang aming Jehovah Rapha. Amen. Lord, hallelujah. Extend your hand upon us, Lord. Healed in the mighty name of Thank you, Jesus. I Lord. declare Thank you, Lord Jesus. na may mga sakit ngayon in Jesus' name, in Jesus' name. Abutin mo po ng kagalingan ng iyong lingkod na si Victorine Vergara. Yes, Jesus. Rowena Dimol Vergara, Hallelujah. magpagaling sa kanila, Panginoon. Yes, Hipuin mo Jesus. po ang buo nilang katawan, O Lord God. Balutin mo po sila ng banal mong dugo. And the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lalo na Amen. po si Sister Alain sa araw na ito, Yes, Lord, sa kanyang Jesus. panganganak, naniniwala po ako, Ama,
na kayo po ang kikilos sa kanyang katawan, Lord. Kayo po magpapaanak at magiging maayos ang lahat ng bagay. Yes, Sapagkat Jesus. pinili mo yan, ginawa mo yan, Lord. Kayo ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kalakasan at katagumpayan sa panganganak niya, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen, Hallelujah. Jesus. Salamat Hallelujah. po. Maging kay Edsel, O God, na may sakit Yes, karamdaman. Na Jesus. ito, Lord, I pray na pagalingin mo po Hallelujah. siya, Lord. And the mighty name of Jesus, at sino man, si David, siyong ko, Lord, kung may nararamdaman siya, pagagalingin mo po siya, Panginoon, Yes, sa pangalan Jesus. ni Jesus. Siyong ko, Lord God, ang anuman diabetes na yun, wala siyang karapatan, Lord, sa buhay ng mga tao. In the mighty name of Jesus, pagagalingin mo ko, kontrolin mo, Lord. Kayo, Diyos na makapangyarihan, ang magkukontrol sa buo niyang katawan. In the mighty name of Jesus. Amen, Jesus. Salamat po, Panginoon. Maging kay Virginie, ano man pong nararamdaman ni Virginie Aguirre, Lord, kayo po ang magpalakas sa kanya, kayo po ang magpagaling sa kanya in Jesus' name, at ano man mga kailangan niya sa buo niyang katawan, Lord. Kayo po ang magbibigay because you are our strength. Kayo po ang magbibigay ng kalakasan physically, spiritually. Kayo po ang magbibigay sa pangalan ni Jesus, Yes, Lord. Jesus. Sino man pong may mga sakit karamdaman, Hallelujah. sino man pang may mga lagnat, ano man, Panginoon, nandyan, Panginoon, sa buong Pilipinas, I pray, Lord, na kayo po ang magpapagaling at ang virus na yan, in Jesus' name, Yes, in tuwapa kita Jesus' name. sa pangalan ni Jesus, Hallelujah. sa pangalan ni Jesus, na hindi ka makasalanta sa buong Pilipinas. And the mighty name of Jesus, wasak Yes, ka na in Jesus' Jesus. name. I declare na mawala ka na Yes. sa bansang ito, Lord. Amen. Dalangin ko po ang iyong protection, your holy blood, and the cross of Calvary na Yes, pinoteksyonan mo lahat Jesus. mong mananampalataya. Lahat mong mga anak na sinasabi mo po na huwag pabayaan ang mga anak mo. Kayo po ang magbabalot sa kanya ng banal mong dugo in Amen, Jesus' name. Jesus. Para sila maproteksyonan, Lord God, in Jesus' name, Lord. Maging Panginoon ang mga batas ng Pilipinas. Kayo nawa, Panginoon, ang kumilos, Lord God. Kayo nawa, Panginoon, ang magbigay ng kaayusan sa bansang ito, Panginoon. Kung ano man Amen. deklarasyon ng ginagawa ng Presidente, Lord, gabayan mo ito, Yes, Panginoon. Father God in heaven. Panginoon. Hallelujah. Ito ang Diyos na Salamat po, makapangyarihan Diyos. na aming sinasampalatayanan, aming pinaniniwalaan na mayroon pong imala sa iyong mga kamay. Mayroon po kayong magagawa in Jesus' name. Huwag mo Yes, pong hayaan ang Jesus. mga iglesia mo ay mawalan po ng mga gawain, kundi ito'y magpatuloy sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Amen, Lord. Lord, pakinggan Hallelujah. mo kami, Ama. Hindi po mahinang iyong pakinig na hindi mo kami marinig sa gabing ito. Kaya dalangin po namin, itinataas namin sa mga problemang ito, maging sa mga pinansyal namin, Lord. Yes, Kayo ang Jesus. magbibigay, kayo ang aming provider sa lahat ng bagay. Ang aming Jehovah Jireh, Father God. Ibibigay Hallelujah. po ang lahat naming pangangailangan everyday, daily need in our life. Andiyan po ang pambigay mo sapagkat sinabi mo, Lord, na wala, Panginoon, kayong pabayaan, kundi po protection at bibigyan ng kasaganaan ang buhay ng bawat nagtitiwala sa iyo, Amen, Father Lord. God. Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy mo nga kaming gabayan, Panginoon. Hindi namin kaya ang lahat ng ito without you. Lord, Yes, Jesus. mag-protect, kayo po ang gumabay. Hallelujah. Lahat ng bagay na aming kailangan, Lord. Mananangan kami sa iyong mga salita sapagkat itong aming kalakasan, lalo na po Yes, ang Jesus. presensya, Father God. Pagpalain mong LGC Church, pagpalain Amen. mo ang Amen, lahat Jesus. ng mga miyembro, maging ang mga inaangkin naming sasakyan nun man po, Panginoon, para Yes, gamitin Jesus. sa pagbibigay Hallelujah. sa iyo, Father God. Ibibigay mo na ito, Panginoon. Yes, Father Lord, salamat God. po, Panginoon, sa mission sa Alayaw, Lord. Yes, Pagagaling mo Lord. na si Hallelujah. Pibes, Father God. Amen, Jesus. Ibabangon mo na siya, palalakarin mo na siya, maging si Dolorosa Webes, Lord. Yes, Kayo po Jesus. pagaling sa kanila. Bigyan mo na po naman ng kapangyarihan mo ang mag-asawang ito para ipagpatuloy ang gawain sa lugar na yon, Lord God. In Jesus' name, Yes, Jesus. sa dakilang mong pangalan, itaas na Hallelujah. ikaw ang Diyos na makapangyarihan ng Alayaw. In Jesus' name, Lord, ganun din sa Hallelujah. Father God. Ipakita mo sa amin ang layunin mo sa lugar na ito, Father God. Yes, Father Maibigay God. na po, Panginoon, ang lugar kahit maliit na sambahan, Father God, na maranasan
magamit namin sa lugar na ito. Ipagkaloob mo po ang provision mo, ang lahat ng Hallelujah. kailangan namin sa lugar na ito. Mabayaran ang lupa, mabayaran at mapagawa ang sambahan ito in Jesus' name. Lord, ikaw lamang ang aming provision. Ikaw lang ang lahat ng magbibigay, sabi, sapagkat kami, Panginoon, ay tagapagmana ng inyong anak na si Jesucristo. Kasamang Jesus. tagapagmana, ihulog mo na po ang blessing na to. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Lord, salamat po maging sa lahat ng aming mga kaibigan, lahat ng aming mga kapatiran, si Sister, si Pastor Shane, ingatan mo siya palagi, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Hallelujah. Panginoon, sa yung mga pagpapalat pangako sa bawat isa, lalo na po sa lahat na nagtitiwala sa iyo, si Ginny Lynn, anumang problema na Ginny Lynn, kayo po ang mag-bless, na Sister Cora. Lord, ipinagkakaloob ko na ito sa iyo, lugar, sa iyo mga kamay. Amen, Jesus. Ang lahat ang ito ay pagpapalain mo, Lord, lahat ng nagtitiwala, Ama. At patuloy mong palalakasin physically in the mighty name of Jesus, Lord. Amen, We Jesus. thank you so much, God. Salamat sa pangako mo na hindi mo kami iiwanan, hindi kami pababayaan sapagkat kami pinili mo, isinulat mo ng aming pangalan sa iyong mga kamay. Lord, salamat po, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray, everybody says, Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless. Hallelujah. Okay. Thank you, Good night po. Good Good night. night po. God bless us all. Lord. Ingat. Praise God.